Eto na. Talagang pinanindigan na po ni dating senador, dating Justice Secretary na nakulong ng halos 7 taon, Laila de Lima, na panahon na at kailangan daw po ay panindigan na ng ating gobyerno na ang pagpapaaresto or papanagutin ang si Duterte at iba pang sangkot dito sa mga human rights violation, okay, sa International Criminal Court. Pakinggan nyo ang ilang porsyon ng mga tanong, question and answer ng ABS-CBN dito po kay salamat sa ABS-CBN, sila po yung nag-interview nito, pero atin lang bibigyan ho ng analysis at opinion tungkol dito. Pakinggan nyo si dating Senador Laila de Lima. Will this have a backlash on President Marcos, or will this be good for his legacy? I mean, given the right thing to do is a whole other issue. But, okay. you know, at the end of the day, there's politics involved. Should he do it? He must do it. Must do it. We've been calling, I've been saying that he must cooperate. He should be cooperating by now in the investigation, even without yet the arrest warrant. And if the arrest warrant is there already, he must consider aiding the enforcement of that warrant of arrest. It would be good for the international community. It would be good for the community of nations that we are for justice and accountability always. That this government, you know, despite also all the struggles and all the challenges that it is facing, it is ready and determined to stand its ground when it comes to issues of justice and accountability, because we're talking here about thousands of victims. So you believe this is the litmus test for President Marcos Jr. when he says he is for human rights? Yes, definitely. But do you think he'll do it? Because, you know, reporters have asked him about addressing the human rights victims during his father's time. And he said it's not for him to do. What do you think? Do you have faith he would? Well, this is one opportune time or moment for him to show that indeed he stands for justice, to show that he also promotes and protects human rights. Maybe it's understandable that he would not be taking steps insofar as holding his father's regime accountable for the wrongs also, for the various kinds of human rights. But this time around, you're now the president. And then you're talking here about the abuses of the wrongs, the crimes committed by your predecessor. Show to the world that you can do it. Show to the world that you stand for what is right. Ayan ang lupit ang tindi. Si attorney, dating Senador Laila de Lima. Ayan po yung kanya sinasabi. So, ano man ang tanong sa kanya, this time daw po, kailangan ipakita na ni Pangulong Marcos ng ating kasalukuyang administrasyon na dapat gawin ang pagbibigay ng hustisya laban sa mga, or para mabigyan ng hustisya ang mga biktima ng human rights violation. At this time, ito nga pong issue ng mga kaso before yung International Criminal Court na di umano nga yung extrajudicial killing. Thank you po sa ABS-CBN. Siya po yung nag-interview dyan. Pero alam nyo, hindi lang po ABS-CBN, Net25, News 5, PTV4, GMA7, at lahat po ng mga lehitimong media. Naintindihan ko po ang trabaho nila dahil ako ay membro dyan, kasama ko dyan. Araw-araw may akong program sa Channel 13 at Channel 4 at Radyo Pilipinas. Kaya aking pinasasalamatan, nire-recognize at nirespeto ang mass media na lehitimo na nagbibigay ng mga impormasyon, lalo na itong ganitong issue. So inulit ko, yung sinasabi po ni dating Senador Laila de Lima, panahon na para payagan, papasukin ang ICC tungkol dito sa investigasyon. Para daw mabigyan ng hustisya at managot ang dapat managot. Kung yung mga gunita, libo-libo, 20,000 mahigit sa loob ng isang taon pa lang, from 2026 hanggang 2027, ayon sa record. At ang PNP, ang record nila nasa mga 7,000. So magkaiba ang figures. O ano man ang inyong paniwalaan yung record ng pamahalaan, DOJ at PNP, mahigit na 7,000 ang namatay.
Kung yung mga private sector na merong advocacy sa human rights violation, 20,300 sa loob lang ng isang taon. Ay 6 na taon yan doon sa war on drugs, double barrel, tokhang operation. At yan po yung pinaka-controversial. Ang sinasabi ni dating senador, dating Justice Secretary de Lima, ipakita ni Pangulong Marcos at ng Philippine government sa international community na pinapahalagahan at mahalaga mabigyan ng hustisya ang biktima. Managot ang dapat managot sa ating mga batas at sa international law. Naku, malupit yan. So, abangan natin. Katulad ng sinabi ko sa mga dating mga video tinatopic natin, hindi lang mga Pilipino ang pwedeng magbigay ng pressure kay Pangulong Marcos para magbago ang desisyon tungkol sa isyong ito. Pati international community, pati business community. Kasi ang marami mga bansa sa Europe lalo tigit at iba pang parte ng mundo ay membro ng ICC. Okay? Kaya't ang business community, mas gusto nila rule of law, gusto nila may managot, at gusto nila protektado ang karapatang pantao, anumang lahi, anumang kulay sa buong mundo. At yun po kasi ang obligasyon na trabaho ng ICC. Magbigay ng investigasyon at justisya sa mga biktima ng mai-influensyang tao, mayayaman tao sa mundo, hindi lang ho sa Pilipinas. Idinidiin ko, ang pagbibigay ng justisya ay hindi lang para sa mga Pilipino, hindi lang sa Pilipinas, kung hindi sa buong mundo. Basta merong complainant, may nagreklamo before ICC, ay naaksyon na nila yan. Mga Pilipino ang complainant, grupo ni na dating Senador Trillanes, grupo ni na nitong si Laila de Lima. Actually, si Atty. de Lima, dating Senador, dating Justice Secretary, hindi lang siya abogado ng biktima, siya ay biktima rin dahil siya ay pinakulong ng 7 taon. Siya ay inakusahan ng kung ano-ano tungkol sa illegal drugs campaign ng nakaraang pamahalaan. Tapos na-dismiss dahil walang ebidensya. Na-dismiss dahil walang pagpapatunay. Kaya siya biktima rin ng human rights violation. Yan ang malupit. Biktima na abogado pa. Ay nako talaga. Kaya hindi naman natin pinangungunahan ano kaya ang susunod. Magbago kaya ang desisyon ng Pangulo? Pakinggan na kaya ang marami at lumalakas na boses tungkol sa pagpapapasok ng ICC, payagan ng ICC. Kahit hindi na tayo membro, pero dati membro tayo. Nangyari ang krimen, membro pa tayo. Kasi 2019 lang tayo umalis na as member ng ICC. Pero mula noon, at kalahati halos ng term ng nakaraang administrasyon under Duterte, member pa tayo ng ICC. Nako, abangan, subaybayan talaga. At paki-like, share nitong ating mga bidyong pinag-uusapan sa aking mga channel.